Hi guys! Good morning! So, ngayon, magpapalinis kami ng sasakyan. Kasi nga, masyado nang madumi yung sasakyan namin. Kaya, dalhin namin siya sa car wash. Last time nung paglinis namin ito is mga 2 months siguro yun. Nung nilinisan namin tong sasakyan. So, ngayon, nilinisan namin ulit. Malapit lang naman dito sa amin. And alam niyo ba guys, sobrang lamig sa labas. Paiba-iba talaga yung weather. Last week, ang ganda ng weather. Parang summer. Ngayon naman, parang malapit na sa winter. Yung weather kasi ang lamig. Alam niyo ba yung iba kong mga winter jacket? Tinago ko na kasi nga, that time nung pag-impake ko ng mga winter jacket is, maganda na talaga yung weather. Summer na talaga. Kaya nag-decide ako na itago na yung mga winter jacket at magtira na lang ng isa, which is yung ginagamit ko kapag nagbabike ako papuntang work. Kasi kapag nagbabike ako, malamig siya. Pero ngayon, ang lamig. So guys, nandito na kami. So dito kami magpapa-car wash. Ayan. Kailangan muna namin magbayad agad. And papasok kami dyan sa loob. Yan. Oh, it's not possible. Yan yung Shit, I didn't drive where we need to drive. I'm wondering where we... So, dito kayo magbabayad. Mali yung napasukan namin kasi doon kami dumaan. Dapat dito para diretso na sa loob. So, ayan, nakapagbayad na kami. 17 euro yung binayaran namin. So, let's go inside. Ayan guys, oh. Hello. I need to scan? Iets met telefoonkamer. Why? For what? Oh, English. Kailangan niya husband i-scan yung QR code para next time na pagpa-car wash namin is mayroong discount na 10 euro. Which is nice offer. Go ahead then. So, ayan. Let's Thank go you. inside, guys. Ayan na. Washin. Mag-start na magbuga ng tubig. So, ayan guys, mag-start na kami mag-vacuum. Tag-isa kami ni husband.
So, ayan guys, tapos na kami mag-vacuum. And then, nilagyan lang ni husband itong spray para pang pa-shiny ng ano, nito. The spray also, it was very expensive, this one. Yeah. So, ayan na yung itsura niya. Malinis na. And alam niyo ba guys, itong ano, upuan, It's the passion. ito yung binili ni husband para kapag tuturuan niya ako mag-drive. Kasi di ba mababa yung upuan. So, kailangan ko to ng extra, extra chair para maabot ko yung, at makita ko yung daan kapag magda-drive. Pero hindi ko pa yung nagamit. Matagal niya na nabili. So, ayan. Malinis na yung sasakyan. So, ayan. So guys, tapos na yung aming pag-car wash. I don't know if I can drive. I don't know. And ngayon, deserve namin mag-snack. Kaya naman, pumunta kami ng McDo. Ano lang kayo, magda-drive-thru lang kami. Kasi, pupunta din kami ng brother para bumili ng kaunting grocery. Kasi nga, hindi pa kayo makapunta ng Germany. So, ayan. Mukhang ulan pa nga sa labas, oh. Madampog. So, ito na guys yung order namin. My favorite. And our burger and fries. Dahan-dahan lang kasi tawag nito, kakalinis lang ng sasakyan. Bawal dumihan. May cheeseburger. And fries. Pag nag-order kami ng ng fries, walang kasamang sauce. Kasi kapag umorder ka ng fries, yung sauce nila is may bayad. Ketchup. Hindi pa rin sa Pinas na kahit ilang peraso ng sachet ng ketchup, bibigyan ka. Dito, babayaran. Eat well, baby. Cheers. Cheeseburger. O double cheeseburger. There's no wipes, yeah? Here, it's some. Oh, you have. Kain tayo. So guys, pumasok si husband kasi nga gagamit siya ng toilet. Inang mahal ang bayad, 1 euro and 20 cents. No? Pero ano siya, na-maintain siya kasi nga malinis. Yan yung taga-bantay sa loob. So, ayan. Husband. So, punta na kami sa taas. Kasi guys, puno yung parking dito sa taas. You see? Yung mga plate number, letter D. So, it means Germany. Yung mga taga-Germany is nandito sa Danlo. Kasi, wala talaga letter D. So, ayan guys, let's go! Mag-grocery kami ni husband. Naglagay sila ng bagong dito. So, ayan. Dito kami bumili dati ng ng snacks. Yung fish and chips. Doon sa dulo, ang daming tao. Mga flowers. So, pasok tayo.
So guys, nakauwi na nga kami ng bahay. And ito lahat ng mga binili namin sa brother. So, isa-isahin natin. Papakita ko sa inyo. And by the way, nagpapakulo na ako ng tubig para sa lulutuin kong crispy pork belly. So, ilalaga ko muna siya bago ko ilagay sa air fryer para luto talaga siya mamaya. Para hindi na maulit yung dati. So, ayan. And by the way pala, nag-stop kami sa sa Asian store. So, ito yung binili namin. Bumili ako ng chicharon. Ayan siya. Sana masarap. Ay, bumili na ako ng 2 pansit kasi nga minsan nagkakaubusan yung stock nila. Ito, pansit bihon. 2. Ito naman yung mga binili namin sa brother. Lemon. Tapos carrots at saka yung sa baba is potato at saka onion. Tapos yung water. Lagay ko na lang to dito sa baba. So, bibili din ako ng cabbage para sa pansit mamaya. Bibili ako ng bubble gum. Try ko lang. So, ayan. Nakahanap na ako guys ng fish sauce. Matagal na akong naghahanap ng fish sauce. So, ayan. Nakabili na ako. Tapos naman yung oyster sauce. Kuhan siya. Product siya ng Thailand. Lagyan natin dito sa gilid. Bibili din ako nitong ramen, fresh noodles, at saka itong sopanghon. Maganda kasi kapag sinasamahan yung pansit bihon ng sotanghon. Eh, minsan din kapag wala na akong bihon, sotanghon yung ginagamit ko na pansit. At itong, what is this? Salmon. Ayan siya. Kanto ni husband, pulutan. Bilis din siya ng garlic powder, paprika, at saka chili powder. So, yan yung binili niya sa brother. Tapos naman yung yung karne. So, guys, bumili ako ng atay ng baboy. So, mag-search pa ako kung anong recipe ba yung pagluto ng atay ng baboy. Kasi hindi pa ako nakapag-try magluto ng ng atay na baboy. Yung niluluto ko lang is yung atay ng manok. So, ito. Pero alam ko naman yung atay ng baboy, di ba? Pwede din siyang isahog sa pansit. Pero kasi isang kilo yung binili ko, kaya madami. Kaya, ayun. Kunti lang yung binili namin na meat kasi nga, nung nakaraang araw, bumili din si husband ng meat sa brother. So, ito try ko ito mamaya. Gouda cheese. Snack lang. And, try ko. Another pepper. So, ayan lang yung mga binili namin. So, guys, i-share ko lang sa inyo, naalala ko lang, di ba, nung last week, pumunta kami ng sauna. And then, nung nasa swimming pool na kami, kaming 3 yung nandoon. So, kami ni husband, tapos may isang lalaki na nandoon sa swimming pool. Tapos, hindi ako marunong lumangoy. So, panilang ko hawak dun sa may, good? Basta, yung panilang ko hawak para hindi ako malunod. Kasi nga, medyo malalim din yung swimming pool. So, kapag itapak ko lahat ng paa ko, hanggang dito na yung tubig. So, yun, si husband, panilang siya, langoy. And then, yung guy, siya, matanda na siya. Lumapit siya sa amin kasi nga nag-uusap na kami ni husband doon sa gilid. So, lumapit siya, sabi niya. So, ayun, nagtanong siya sa akin, sabi niya, "You're a Filipina, right?" Sabi ko, "Yes." Tapos, ayun, kinausap niya na si husband, sabi niya, "Meron din akong partner, Filipina din. Kasal na sila. Matagal na din sila kasi nga, 2013 pa siya bumisita sa Pinas. And, ngayon, sinishare niya yung experience niya nung pagpunta niya ng Pinas. Tapos, sabi niya, husband, "Nasaan yung wife mo, bakit hindi mo sinama dito?" Sabi niya. Kasi daw, kapag kumakain daw sila sa restaurant, buong pamilya daw ini-invite.
Tapos, yung pamilya daw nung Pinay is in-expect na talaga na kapag kasama niya yung husband niya is sila talaga yung magbabayad para sa pagkain sa lahat. Kaya sabi niya, mas mabuti daw hindi siya sumama para daw makatipid kasi daw kapag sumama pa siya, malaki yung gagastos nila sa Pinas. Kasi sabi niya, na-experience niya daw dati nung pagpunta niya ng Pinas, kumain sila sa restaurant, tapos sinama buong pamilya. Of course, sila yung nagbayad. So, ayan, kaya ayun yung sumama sa wife niya papuntang Pinas. Kaya naiwan siya dito sa Netherlands. Pero taga Germany siya. And hindi ko din siya masisisi guys kasi nga, yung ibang mga Pinay, yung ibang mindset, lalo na kapag ka mag-anak, tapos kapag malaman nila na yung husband mo o yung boyfriend mo is foreigner, akala nila agad ang yaman mo na, ang dami mo ng pera, kaya pwede mo na silang bigyan ng pera ganun. Tapos kapag hindi mo pa mapahiram or mabigyan, sasabihin ka ng madamot, mayabang, hindi ka na tumitingin sa pinanggalingan mo, ganito, ganyan. Hindi kasi nila alam na yung mga foreigner is same lang din naman yun sa mga Pinoy. Natatrabaho lang din naman sila dito. And balak nga lang din yung exchange currency, kaya nasasabi nyo na madaming pera. Pero kapag pumunta kayo dito sa country nila, same lang din naman. Simple lang din yung pamumuhay namin. Pero meron din naman kasing foreigner na mayaman na talaga. So, ayun, swertehin lang. Kasi hindi naman talaga lahat ng foreigner is mayaman. Nagtatrabaho lang din naman talaga sila. Para magkaroon ng pera. Tapos yung iba, akala nila ang yaman mo na instant millionaire ka na kapag nakapangasawa ka ng foreigner. Tapos ang daya pang nagko-comment na may isa namang Pinay nakaahon sa kahirapan. Ganun. Yun yung mga sinasabi nila. Tapos lalo na kapag may partner ka na matanda, na mas matanda sa'yo, sasabi nilang sugar daddy, ganun. Ang dami nilang sinasabi. And also guys, kapag na-experience ko na kasi to, kaya kapag may nangangamusta sa akin na kamag-anak ko, is hindi na ako nagre-reply kasi nga, after ng kamusta is manghihiram ng pera. Tapos, kapag hindi mo pa pahiramin, marami nang sinasabi. May siya mayabang, ganito, ganyan. Kaya ayun, alam ko na yung kasunod ng kamusta. Pautang, pabayaran na lang bukas, ganito, hanggang sa hindi na nabayaran. Kaya hindi kami nagpapautang ni husband. Kaya kapag merong nangutang sa amin, hindi kami nagpapautang. Kasi alam na namin na hindi talaga magbabayad. Lalo na kapag alam nila na foreigner yung husband mo, iniisip nila na, hindi ko na kailangan bayaran kasi nga marami na yung pera. Yung hiniram ko is barya-barya lang sa kanila. So, yung mga mindset ng ibang Pinoy. So, finally guys, naluto na yung crispy pork belly. Look at that. Ang crispiness. So, hiwain ko lang siya. So, hiwain natin. Wala akong kanin. So, papapakin ko lang siya. Malambot na din. Excuse me. Look at that. Lotong-loto. Hindi tulad ng dati. My love, you wanna try? There's only one. Or maybe just you can cut a little piece. Yeah, exactly. Init pa. Crispy yung balat, oh. So, bibigyan ko siya ng isang peraso. Yung may Come here, oh. Thank you. Welcome. Try natin yung balat. That's good. Not bad. Yummy, yummy. Yummy, yeah. Meron ako dito tomato. So, meron pa kami dito isa.
Sarap. Ah. Mayroon ako ditong sausawan. Kan siya. Suka, naglalagyan ko siya ng sibuyas. So, ito ating sausawan. Kaso kaiba yung suka na ginamit ko. Try pa natin yung balat. Sarap. Wag muna nating sausaw. Naging successful yung crispy pork belly ko. Pinakulaan ko kasi siya. Ito yung aming dinner. Walang rice. Pero meron kami ditong pasta. So, ito yung partner ng aming lechon belly. Lechon belly. Crispy pork belly. Ang lambot din ng ng karne.